Nung 1990 po, nung binili nyo, pakiulit po, bukod po sa pagbenta nyo ng lupa ninyo, ano pong trabaho pinagkakakitaan nyo nung panahon po na yon? During that time, meron akong payloader for rent. Payloader? Nag-umpisa ako 1975, ngayon, nag-isang unit, and then nagdagdagan yun. So, gaano kalaki po yung bahay nyo sa Tandang Sora nung panahon na yon? More or less lang po, yung lote at saka Yung bahay. lote is about 1,900 square meter. And then, yung bahay ko, nasa mga 200 square meter. So, mga monthly po, magkano ang pumapasok sa inyong kinikita nyo nun sa payloader po? During the time when I had 5 units, kasi ang diesel nung araw is only 1 peso. Eh ngayon, 47 na ho eh. Something like 30,000, 40,000. So, sa madaling sabi, gainfully employed o may pambili kayo nung panahon na yon? Meron ho. Tapos, nung binenta nyo po yung lupa, nagpagawa naman kayo doon sa bagong binili nyo kay Mrs. Corona, tama Yes ba? sir, yes sir. Saan po kayo tumira habang ginagawa po yung bahay? Doon sa tabi ng, ng Marikina din. Nagrenta ho ako ng 4 months. At So, sige apat na po. buwan ho ako nagrenta ron, tapos para nababantayan ko yung construction. So, mga 4 na buwan po kinonstruct yung bahay Oo. niyo po. Mabilis po kasi pag binabantayan talaga ng may-ari. Hindi no? hindi lang ho 4 na buwan. May Matagal ho lang na nabuo dahil kinulang na nga ho ko ng pera, ng funds. More or less po, magkano ulit ang bili nyo doon sa lupa kay Mrs. Corona? 1 million ho sa dokumento, 1 million. Anong ibig sabihin sa dokumento? Yung absolute deed of sale, Iba ba ho yung actual nyong bili at saka yung nasa dokumento? Pareho lang. pareho lang ho. So, 1 million. 18. Tapos, magkano po ang paggawa nyo ng bahay nyo? Inabot ho yun ng, ng mga almost 2 eh. Okay. So, halos naubos nyo po yung pinangbenta nyo ng bahay nyo. Opo. Pero hindi pa ho tapos. Malaki ho ba ipon nyo nung panahon na yun? Wala na ho kung naipon. Dahil yun lang perang napagbilang ko ng bahay, Yun na rin po ang ano. yun na rin ang ginamit So, yung ko. kinikita nyo, halos yung pangkabuhat. Wala